Ito ay hindi isang istorya sa pelikula, ngunit isang tunay na trahedya na nangyari sa Shangrao City, Jiangxi Province of China. Ang bida sa kwento ay si Chen Shijian, na kilala bilang ang pinakakaawa-awang asawa sa China. Ngunit bakit nga ba siya tinawag na pinaka-nakakaawang asawa? Hihimay-himayin natin ang trahedya na nangyari sa buhay ni Chen Shijian. Si Chen Shijian ay ipinanganak noong 1977 sa bayan ng Huaqiao, Shangrao City, Jiangxi Province. Dahil sa mahirap na kalagayan sa buhay, ay maaga siyang huminto sa pag-aaral at nagtrabaho sa murang edad. Noong 2007, ay napag-isip-isip niya na siya'y nagkakaedad na at nasa hustong gulang na para bumuo ng isang pamilya. Doon ay nakilala niya si Yuli sa pamamagitan ng isang matchmaker. Si Yuli ay mas bata sa kanya ng 8 taon. At dahil si Yuli ay maalalahanin, mainhin at maalaga ay agad siyang napaibig dito. Di nagtagal ang dalaway nagsama sa iisang bahay. At wala pang 1 taon sa kanilang relasyon ay nabuntis si Yuli. Si Chen Shijian na handa nang maging ama ay sobrang natuwa sa balitang ito. Ayon kay Chen, habang inilalahad niya ang buong kwento ng kanilang buhay sa isang media, di umano sa tagal daw ng kanilang pagsasama ni Yuli, ay wala siyang nakitang nakakausap o nakakakwentuhan na ibang tao nito, maliban sa kanya. At ibinigay ng isang babae ang kanyang katawan at kaluluwa sa isang lalaking magaspang katulad niya. At wala siyang nararamdaman kundi pasasalamat sa kanyang puso. Pagkatapos na isinilang ni Yuli ang kanilang panganay na anak, ay nagpakasal sila noong December 28, 2007. At iniisip ni Chen na ang buhay may asawa ay medyo masaya. Sinabi pa niyang bagamat bata pa ang kanyang asawa, hindi daw ito ang uri ng babae na walang sawang gumastos ng pera. Kaya siya'y nagtiwala ng lubos sa kanyang asawa. At nang sumunod na taon, para sa kapakanan ng kabuhayan ng kanyang pamilya, ay nagpasiya si Chen na bumalik sa Shangrao para magtrabaho. Bagamat abala ay umuwi naman siya isang gabi bawat 1 linggo upang makasama ang kanyang asawa. At sa nakalipas na 2 taon, upang kumita pa na mas malaki ay nagpunta si Chen sa Zhejiang Province upang magtrabaho bilang truck driver. At gaya ng dati, bagamat abala siya sa trabaho ay umuwi pa rin siya sa kanyang bayan 2 o 3 beses sa isang buwan para makasamang muli ang kanyang pamilya. At sa loob ng maraming taon, ang kanilang anak ay nadagdagan pa hanggang sa naging 3 mga babae. Si Chen Shijian ay patuloy na naglalakbay sa labas ng nayon, habang ang kanyang asawa na si Yuli ay tahimik na nag-aalaga sa mga bata sa kanilang bahay at ginagampanan ang responsibilidad sa pamilya. At ang lahat ng kinikita ni Chen sa pagtatrabaho ay ibinibigay niya sa kanyang asawa. Nagtitira lamang siya ng kaunting pera para sa 3 beses na pagkain sa isang araw. At nag-aatubili pa siyang magpatingin sa doktor kapag siya'y may sakit. At dahil nagtitipid, imbis na umupa ay natutulog na lang siya sa mga truck. At nang sumapit ang kalahati ng taon ng 2021, ang kanyang asawa na nanatili sa bahay ay biglang nagmungkahi na magtrabaho upang kumita ng pera. Hindi sumang-ayon si Chen sa ideya ni Yuli, ngunit determinado si Yuli na magsimula sa pagtatrabaho. At sa unang buwan ng 2022, ay umalis si Yuli at hindi nakabalik hanggang na makalipas ang 4 o 5 araw. At ng mga panahong yon, ay sinubukang tawagan ni Chen ang asawa, ngunit tumatanggi ito na sagutin ang mga video call, na sinasabing sobrang abala siya sa trabaho. Naintindihan naman ito ni Chen ng 1 o 2 beses, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon ay nakaramdam siya na parang may mali. At iniisip na anong uri ng trabaho ang maaaring maging sobrang abala na walang oras upang gumawa ng isang video call kahit na sa ilang minuto lamang. At noong bahagi ng 2022, natuklasan ni Chen Shijian na ang kanyang asawa ay nagiging mas mailap. Hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag sa telepono o nagre-reply sa mga mensahe niya sa WeChat. At kapag tinatanong kung ano ang kanyang ginagawa ay malabo ang kanyang mga sagot. At noong gabi ng February 28, 2022 ay tinatawagan niya ang kanyang asawa ngunit walang sumasagot. Doon ay naghinala si Chen at nagpasya na tingnan ang lokasyon ng cellphone ng kanyang asawa na nalihim na nakalink sa kanyang cellphone. Dito inallocate niya ang kanyang asawa na wala sa kanilang bayan, ngunit nasa isang hotel sa Zhejiang.
Si Chen ay agad na sumugod doon ng hating gabi at magdamag na naghintay sa pinto ng hotel. Kinaumagahan, bandang alas 9 ay nakita niya ang kanyang asawa na may kasamang isang lalaki na pumunta sa front desk at nag-check out. Biglang nagdilim ang kanyang paningin matapos makita ang hindi kanais-nais na eksena. Agad siyang sumugod at walang sabi-sabi na sinampal ang dalawa at isang matinding sagutan ang sumiklab sa pagitan ng dalawang panig. Pagkatapos ay nakilala ni Chen ang lalaki at ito ay boss ng isang construction company sa Jizhou at nakipag-ugnayan na sa kanila noon. Doon ay nalaman niya na pinagtataksilan na siya ng kanyang asawa at siya ay nakaramdam ng matinding sakit. At kahit na puno ng galit ang kanyang loob, nagpasya pa rin siya na tiisin ito nang maisip niya ang kanyang 3 anak na babae. At siya ay naniniwala na siya ay may kasalanan din para sa pagtataksil ng kanyang asawa. Dahil halos 16 na taon siyang naglalakbay at hindi niya nagagampanan ang mga tungkulin bilang asawa. At sinabi niya na kung ang kanyang asawa ay magbabagong buhay, ay handa siyang patawarin ito. At upang magkaroon ng kumpletong pamilya ang mga bata, kailangan niyan lunukin ang galit at tanggapin ang lahat ng ito. Gayunpaman sa kabila ng kanyang pagpaparaya at pagpapatawad, ay nabigo siyang baguhin ang isip ng kanyang asawa. Dahil makalipas lamang ang kalahating buwan, ay muli niyang natuklasan na ilang beses nang bumabiyahe si Yuli papuntang Jizhou at ginamit nito ang kanyang personal na impormasyon para mag-loan ng 300,000 yuan online o 2,400,000 sa peso at nailipat ang lahat ng pera sa kanyang kalaguyo. Doon ay nagkaroon sila ng malaking pagtatalo at napagtanto ni Chen na karamihan pala sa mga perang ibinibigay niya sa kanyang asawa ay ginugugol lang nito sa ibang mga bagay. At dahil sa pagtatalo, dinala ni Yuli ang kanilang panganay at bunsong anak na babae na 15 at 3 taong gulang pabalik sa tahanan ng mga magulang nito at tuluyan siyang iniwan. Ngayon ang buhay ni Chen Zijian ay ganap na nabaliktad matapos niyang subukang suyuin ng kanyang asawang si Yuli sa iba't ibang klaseng paraan ay nabigo pa rin siya. Si Yuli na siyang may kasalanan ay siya pang matapang. Doon ay nahulog si Chen sa matinding paghihinagpis at sakit. Ang tanging naiwan kay Chen ay ang 5 taong gulang na pangalawang anak na babae. Ngunit naghinala si Chen Zijian bakit pangalawang anak ang naiwan sa kanya. May mali ba sa kanilang pangalawang anak? At sa mga oras na to ay bigla niyang naalala na noon ay narinig niyang nagbibiruan ang mga ilang kamag-anak at kaibigan tungkol sa kung paanong walang sinuman sa 3 anak na babae ni Chen ang kamukha ng kanilang ama. Kaya naman nagpasya si Chen na dalhin ang bata sa isang clinic para sa paternity test. At noong April 26, 2022, ay lumabas ang resulta ng DNA test. Biglang nanlumos si Chen dahil sa natuklasan niya na ang munting anak na babae ay hindi kanya. Gayunpaman ang mas malaking dagok ay darating pa dahil ang kanilang panganay at bunsong anak ay dinala rin niya sa isang clinic para sa paternity test. At ang mga resulta ay talagang nagpawasak sa kanya. Ang 2 bata ay hindi niya biological na mga anak. Sa madaling salita, ang 3 anak na babae na pinalaki ng kanyang asawa sa pamamagitan ng kanyang suporta sa nakalipas na 16 na taon ay anak ng ibang lalaki. At ang lalong ay kinalungkot ni Chen Zijian ay ang pag-uugali ng kanyang asawa at biyanan. Agad siyang pumunta sa bahay ng kanyang biyanan at hiniling kay Yuli na magpaliwanag. At nang malaman ni Yuli ang ginawang DNA test ni Chen, ay sinabihan siya nito na pwede naman daw mag-ampon ang mga taong walang kakayahang magkaanak. At sinisip pa siya nito sa pagsasabing, bakit hindi daw siya magkaroon ng baby? Sa narinig ay galit na pinagbantaan ni Chen ang kanyang asawa at tumanggi na kilalanin ang 3 bata. Pero sa sandaling naiisip niya ang mga bata ay naiiyak siya at ayaw niyang makitang nasasaktan ng mga ito. Dahil doon ay kinausap niya ang mga biyanan para humingi ng paliwanag. Ngunit mas malala pala ang ugali ng kanyang biyanan kaysa sa kanyang asawa. Sinabi nito sa kanya na kung hindi mo kayang pamahalaan ang iyong asawa, bakit kami makikialam? Habang sinasabi ng matandang babae yon ay kumuha ito ng payong at pinalo siya. Dahil sa pagtulak ni Chen sa matanda ay bumagsak ito sa lupa at nabali ang kanyang hita. Agad na dinakip ng pulisya si Chen at nakalaya lamang siya dahil sa piyansa. At binayaran niya ang kanyang biyanan para sa gastusin sa pagpapagamot. At dahil sa mga pangyayari ay hindi matanggap ni Chen ang panloloko ni Yuli.
At sa loob ng 16 na taong pagsasama, ay biglang naglaho ang kanyang tahanan at mga anak. Pati ang lahat ng pag-asa at pangarap ay tuluyang nasira. Dahil sa sobrang pagkadurog, ay nagpasya si Chen na huwag manahimik. Sinabi niya ang kanyang kwento sa lokal na istasyon ng TV na umaasang makakuha ng suporta at tulong sa publiko. Gayunpaman, hindi doon natatapos ang kanyang paghihirap dahil noong madaling araw ng May 28, 2022, ang kanyang tahanan ay inatake ng mga paputok. Si Yuli kasama ang kanyang kalaguyo ay nagsindi ng 36 na flash bomb at pinasabog ang bahay ng kanyang asawang si Chen. Sa sobrang takot ng ama ni Chen ay inatake ito sa puso at direktang na-admit sa ospital. Sa kabutihang palad ay wala nang iba pang nasaktan. Agad na dinala ng pulisya si Yuli sa kanilang istasyon at ikinulong ng 8 araw. At noong July 30, 2023, ay tuluyang nagsampa ng kasong adultery at panloloko si Chen Qijian. At napatunayan ng kapulisan na malinaw na mayroong hindi tamang relasyon sa pagitan ni Yuli at Wuhan habang kasal sila ni Mr. Chen. Gayunpaman, maring itinanggi ni Yuli na niloko niya ang kanyang asawa at hindi siya nagbigay ng sagot sa tanong kung sino ang tunay na ama ng mga bata. Sa harap ng napakatibay na ebidensya ay pinili pa rin niyang itanggi ito. At ang mas nakakagulat ay hindi lamang tumanggi si Yuli na aminin ang kanyang kasalanan. Ngunit sa halip ay sinisi niya si Chen, na sinusubukang baligtarin ang asawa. Inakusahan niya si Chen na labis na pagpapabaya sa pamilya, na tila sinusubukan niya na ipakita ang kanyang sarili bilang biktima. Na binibigyang diin na siya ay napabayaan at walang malasakit sa kanilang kasal. At hindi siya nakatanggap ng pagmamahal at pagsasama na nararapat para sa kanya. At pinabayaan daw siya ni Chen na itaguyod ang mga anak ng mag-isa sa mahabang panahon. At para sa kanyang opinyon, bilang biktima sa paningin niya, siya ay may karapatan sa kalahati ng mga ari-arian ng mag-asawa. At si Chen Qijian ay dapat ding magbayad ng suporta sa mga bata. Sa puntong ito ay mukhang mahina ang logic ni Yuli. Ngunit siya ay matatag na naniniwala na magagamit niya ito upang maiwasan ang responsibilidad sa mga bata. At bilang karagdagan, inakusahan din ni Yuli at maging ng mga magulang nito si Chen ng karahasan sa tahanan. Sinabi nila na dahil hindi daw maggawang manganak ni Yuli ng isang lalaki, ay ginamit ni Chen ang karahasan laban sa kanya. Sinipa siya sa ibabang bahagi ng katawan na halos ikamatay niya. Ngunit sinabi ni Chen ang lahat ng mga paratang na ito ay hindi totoo. Sa puntong to ay sinusubukan ni Yuli na ibigay ang buong sisi kay Chen kahit na talagang nanloko siya. At para hindi niya pasanin ang anumang pananagutan, ay hinahangad niya na makuha ang ilang bahagi ng ari-arian ni Chen Qijian. Sinabi ni Yuli na hindi niya alam na ang bata ay hindi kay Chen at ang mga ganitong pananalita ay nagpapaisip sa mga tao. Bakit hindi man lang siya sigurado sa biological na ama ng kanyang mga anak? Inihayag din ni Yuli na ilang beses na rin niyang sinubukang magsampa ng diborsyo, ngunit tinututulan ito ni Chen. Bilang tugon sa akusasyon ni Chen, inamin ni Yuli na pumunta siya sa bahay ni Chen noong gabi upang magpaputok bilang ganti. At sinabi niya na ito'y dahil sinira ni Chen ang tirahan ng kanyang ina. At nang tinanong si Yuli tungkol sa aligasyon ni Chen na siya'y nanloko sa hotel, ipinaliwanag niya na siya'y nakatira sa labas ng bayan. Noong panahon yon ay siya'y nagtatrabaho at kailangang manatili sa isang hotel malapit sa pinapasukan. At nung araw daw na yon ay dumating lang ang may-ari ng hotel para sunduin siya at wala naman daw silang ginagawang hindi tama. Sa kinakaharap na serye ng paghihirap na ito, si Chen Qijian ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Madalas na umiiyak at umiinom upang lunurin ang kanyang kalungkutan. At naisipan pa niyang magpatiwakal, ngunit pinapalakas lamang siya ng mga taong sumusuporta sa kanya. Sa huli siya'y nagsampa ng kaso para sa paninirang puri at diborsyo, at nag-apply ng public security para sa kaligtasan ng kanyang buhay. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagpataw kay Yuli ng tamang parusa, ay makakalimutan niya ang masakit na karanasang ito. At noong December 28, 2023, nilitis sa publiko sa Dexing Municipal People's Court ang kaso. Si Chen at ang kanyang abogado ay nagsampa ng higit sa 10 paghahabol, kabilang ang kabayaran para sa pinsalang idinulot sa kanyang pag-iisip at pagbabalik sa lahat ng perang ibinigay niya bilang suporta sa mga bata. At sa panahon ng paglilitis ay nagsumiti si Chen ng isang mahalagang piraso ng ebidensya.
ang live birth certificate ng ika-4 na anak ni Yuli na ipinanganak sa isang hospital sa Shangrao City noong November 2022. At sa medical record ng ospital, mayroong mga magulang ang nakapirma sa record. At ang nakalagay na telepono ng ama ng bata ay telepono ni Wuhan, na karelasyon ni Yuli. Ngunit ang nakalagdang pangalan ay kay Chen Jijian. At mali pa ang spell na nailagay na imbes na G ay naging G. Kaya ang hinala ay si Wu ang kasama ni Yuli sa ospital na siyang lumagda ng maling impormasyon. At matapos ang ilang buwan ng paghihintay, noong March 12, 2024, sa ilalim ng pamamagitan ng korte, sina Chen Jijian at Yuli ay tuluyan na nakapagdiborsyo. At ang panig ni Yuli ay nagbayad ng kaukulang kabayaran, kusang sumuko sa pakikipaglaban para sa hinahangad na ari-arian at umalis ng bahay ng walang dala. Ipinahayag ni Chen ang kasiyahan at buong pusong tinanggap ang resulta at nagplanong bitawan ang anino ng nakaraan at magsimula ng bagong buhay. Umaasa si Chen Jijian na ang insidenteng ito ay magsisilbing aral para sa bawat pamilya at magpapaalala sa mga tao na panatilihin ang integridad at maging matapat sa asawa. Kasabay nito, umaasa rin siya na makakaahon siya sa pagkakalugmok at tuluyang makakaalis sa anino ng nakaraan sa lalong madaling panahon at yakapin ang pag-asa na makapagsimula ng bagong buhay. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.